kahalagahan ng role ninyo sa ating society. Kayo po ang nag-guide sa mga ordinaryong Pilipino kung paano magdesisyon ng tama at nararapat para sa mas nakararami. And I am very glad that you are accepting the responsibility, that you have a huge role in this. I would just like to ask po, marami pong mga issues po na napag-usapan, pero isa po sana sa gusto kong itanong sa inyo ay yung nangyayari po na pag-atake, kasalukuyang pag-atake po na nangyayari sa Davao, sa KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Hindi po ako pupunta doon sa kaso po ni Pastor Kibuloy or doon sa ano, but I would just like to tell you what happened in Davao because I was there when the siege happened. So, thousands of police marched and entered the premises of the KOJC compound, barricaded their cathedral where they conduct their regular worship every Sunday. They weren't able to worship for 2 Sundays already. They cannot access the schools that they built, the cathedral that they built by hand, hinukay, binutas at iba't ibang mga parte ng kanilang simbahan, ang iba't ibang parte ng kanilang tinuturing na sagradong ground. Yun po ang ginawa ng kapulisan na sa pangunguna po ni General Torre. Ngayon po gusto ko po sanang itanong sa ating mga religious leaders, where is the church when another church is under attack? And I would also just like to ask, kapag ka po sa ganitong mga sitwasyon, ano po ba ang tingin ng iba't ibang mga religious leaders natin? Ano po ang accountability at responsibilidad ng ating gobyerno sa mga pangyayari nito? I think this is something that is close to your heart because you are also protecting your flock. Ako po ay pinanganak na Katoliko at sinusunod ang tradisyon ng Katoliko para hindi magalit yung nanay ko sa akin. Hindi po ako religyoso, pero I respect the belief of my mother and things that will make her happy, I am happy. So I would just like to ask your thoughts po doon sa katanungan ko. Ano po sa tingin ninyo ano po ang nararamdaman ng inyong mga kongregasyon sa nangyayari po doon sa Davao, especially dito po sa KOJC, at kung ano po ang tingin ninyo na responsibilidad ng gobyerno dito sa panglilibak. Sasabihin ko po, panglilibak na ginawa at pangbabalasubas na ginawa ng mga pulis sa sacred ground ng mga faithful and believers ng KOJC doon. Thank you, Ma'am Joey. So, ganito po yun. Kung ano nangyari doon, ako ay nasasaktan. Kasi pastor din yun. Ang maliliit na bagay na aking nakita, kung nagawa ng mga pulis ang pang-api, paano na tayo? Number 1 yun. Huwag na natin tingnan kung ang may-ari ng sanlibutan si Kibuloy. Dahil yung iba, nagko-comment. Huwag na natin tingnan kung ang may-ari ng kaluluwa si Kibuloy. yes. Ang tingnan natin yung pang-api ng gobyerno. Kasi po, matindi pang-api ron. Naghukay na yata sila para magkaroon ng ginto. Yung heartbeat. Hanapin yun. Disrespect, hindi na tama yung ginagawa nila. Na mayroong pulis sa labas, mayroong pulis sa loob. Hindi maganda ang kanilang anniversary nangyari o pagsasamba. Ang para lang sa akin ay concern ako sa mga mahihirap na inaapi doon. Si Pastor Kibuloy ay hindi lang 1 milyon ang pinakakain na mga mahihirap. Nagpapaaral pa. At hindi lang dito sa Pilipinas, buong mundo. Pangalawa, matulungin si Kibuloy, mabait naman eh. Mabait, nakita ko. At
pag pumupunta dito sa amin, nagtitext. Dito kami sa Aberdeen Court, nagkikita-kita. At siya ay talagang concerned sa mga pastor din naman. Na ang gusto ko mangyari ganito. Para tayo ay magkaisa-isa na, ay huwag na tayo focus sa pansarili natin. Kung hindi, samahan na natin ang pangangailangan ng bayan. Kung mayroon kayo, kung late kayo sa balita, ito lang. Nagtataka ako, bakit ang gobyerno natin ngayon kasabuat na sa mga NPA? Alam ba ninyo yun? Yes. Kasabuat na sa mga drug lord. Yes. Oligarchs. Nagtataka ako. Si Pastor Kibuloy nakipag-away, ginagamit ang kanyang station, SMNI, para sa labanan ang mga NPA. Pero ngayon, kakampi na sa gobyerno ng NPA. Tama ba ako? Yes. Aywan ko lang sa inyo. Basta yun ang nakikita ko. Hindi lang yun, mga kapatid. Kakampi na sa mga kawatan. Yan ang nakita ko. Bagsak ng rehimeng Marcos ay hindi natin makakaila. Ito ay sa pangunguna ng Roman Catholic Church. Sumunod ang maraming tao doon. Attorney, sa inyo po i-address itong question ko. Attorney Vic. Nabanggit po kanina at alam nating lahat na nagkaroon ng gap between the Roman Catholic Church at ang dating Pangulong Duterte. Nagkaroon ng wall between the former president and the Roman Catholic Church. My question is, paano po ba natin may break yung wall na yun? Through you, as the former executive secretary of President Bongbong Marcos, and through us here na nandito na gustong sumama, gustong makialam, gustong sumuporta, dahil nandito na kami eh. Kami ay nandito ng mga church leaders. Ang ibig sabihin, kaya kami nandito, hindi lang pong makinig, at marahil meron sa amin dito, na ngayon lamang narinig yung mga bagay na yun mula sa ating attorney. Ngayon lang nabuksan yung mga mata natin o isip natin na meron palang ganitong mga katiwalian. But, ito'y pambukas isip katulad na nangyari sa KOJC. Na ang nangyari sa kanila ay maaaring mangyari sa atin sa susunod na mga araw. Tama. Kung binastos nila ang isang lugar at ang mga kababayan natin na ito, yun nga, katulad ng nabanggit, huwag na natin pag-usapan ng leader nila, huwag na natin pag-usapan ng kanilang pananampalataya. Ang pag-usapan natin ay ang buong bansa, ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang katiwalian ng lahat ng mga bagay na kasamaan na nangyayari na maaari magpatuloy sa lupa ng 3 taon. 3 years pa hintayin natin. So my question is, attorney, paano natin may break yun na kung saan maaaring pa rin pangunahan tayo o kami na nandito para sa ganun magkaroon na ng pagbabago o masupil na ang nangyayari ito sa ating bansa? Ano ang pwede niyong advice sa amin? The second question is, ano po ang pwede niyong i-advise sa amin? Naririto po kami at nagiginig na dapat namin gawin sa mga susunod na mga araw. Salamat po. Thank you, Pastor Jerry. Tony? Maraming salamat. Sa amin hong pag-iikot, yung hakbang ng Maisog, we are confronted many times over with the question, ano ho ba ang magagawa sa amin ng hakbang ng Maisog? I think yan din ang tema ng naiwang tanong. Wala. Ito na ho ang hakbang ng Maisog. Ang ginagawa ng hakbang ng Maisog ay maging piling ninyo. Ang ginagawa ng hakbang ng Maisog ay buksan ang inyong isipan. Ipaalam sa inyo ang tunay na nangyayari. At imulat ang inyong damdamin. Pero kung ano ang magagawa ng Maisog, ginagawa na ho ng Maisog. The better question is, ano ang magagawa ninyo hindi para sa Maisog? Ano ang magagawa ninyo
para sa mga Pilipino. Tama. Ano ang magagawa ninyo para sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas? Yes. How do we break the wall? Let's rise above petty politics. Let's rise above religious politics. Yes. And let's unite for our country and for our people. Let's take away yung minor irritants. I do not want to mention this over and over again, but I guess hindi maiiwasan. Ang problema ng mga miyembro ng KOJC ay hindi problema lang ng mga miyembro o ng simbahan nila. Sila po, uulitin ko, itong mga ito ay Pilipino. Kagaya nyo, kagaya ko, kagaya namin dito sa harapan. And I do not know why people, Filipino people, are allowing Filipino policemen to abuse Filipinos. Right. And that's why we're doing here in Hakbang ng Maisog yung pakikipag-ugnayan sa inyo. At matapos ngayong gabi, bilang tugon ho doon sa inyong tanong, let's rise above even